What is up mga pare koy? Mag-i-explore ako ng daan kasi traffic na sa open canal. Pupunta ako doon sa partner ko. Dito ako dadaan sa ano, sa Lawag. Maganda din pala yung ano doon pare koy, no? Yung XRM na dual sports. Ganda pa rin talaga kahit matagal na siya sa market, no? Ang ganda pa rin. Kahit halos sticker na lang yung binabago sa kanya, no? Kasi mabenta pa rin talaga siya eh. Kasi on and off road siya mga pare ko eh. Bali budget friendly na kasi hindi siya ganun kamahal. At saka dual purpose din siya, no? Dual sports. Kaya kadalasan mga Pinoy pinipili yon, no? Lalo na sa wow, lakas. Lalo na sa nakatira dun sa mga bulubuldukin, no? Kaya sa bundok, no? Kasi palag-palag talaga yon eh. Pero itong si ano, itong si Uno, Honda Wave RS6 ko, gagawin ko din tong all purpose mga pare ko eh. Gagawin ko din tong dual sport, no? Dual sport, gagawin ko tong dual sport ang setup nito, no? Kaya siya na yung ating, ito ay nagiging all in one na siya mga pare ko, no? Street bike, adventure touring bike, kasi i-ride nga natin to ng Mindanao, no? Adventure touring bike at saka off-road bike, no? Dual sports. Kaya itong motor na to is nasa kanya ng lahat, no? I-upgrade lang natin yung gulong para magiging dual sport siya sa likod, para pag nadaan tayo sa ano, sa mga bundok-bundok, palag-palag yung gulong natin sa likod, no? Kaya para sa akin lahat na to eh. So liliko tayo dito. So doon na tayo sa ano pare ko, no? Itong motor ko para sa akin ano na to, adventure touring bike, no? Wow, pataas pala to. Adventure touring bike. Kasi gagawin ko siyang ADV. So sa ganon, setup lang, no? Setup lang. Ang makina is hindi ko gagalawin yung makina nito, no? Stock lang yung makina. Ang i-setup ko lang dito is yung gulong, siguro yung mga suspension, no? Kasi pag ino-offroad natin to mga pare ko eh, kailangan natin ng malambot na shock sa likod, no? Kahit sa unahan, siguro yung unahan nito may gagawin akong ano, kasi may nagsuggest sa akin na papalitan ng oil eh. Papalitan ng oil yung sa front na shock para mas malambot din, maganda yung play. At saka ano din natin to, ito-tune talaga natin siya, no? Para sa aming dalawa ni Impot, ito-tune ko talaga siya na para sa dalawang tao at saka sa adventure, no? Para kasi sa ganon is titimbangin kayo kung ilang kilo ang loaded ng motor, tapos doon sila magbabase, no? Bali standard talaga yon. Doon sila magbabase ng ano sa shock kasi tinitimpla yon, tapos parang tune nila yon. Kaya pag may angkas ka, iba din yun. Kaya yung ibang shock na mamahalin, kaya napansin nyo sa tulad ng Öhlins o TRC, may mga adjust, di ba siya mga pare ko? Kasi nga na-adjust yung shock niya kasi depende sa kung may angkas ka o mag-isa ka o kung anong gusto mong play. Pwede mo siyang malambot, pwedeng matigas, pwedeng matagal yung bounce, no? Pwedeng matagal yung ano niya, tawag dito, pwedeng malambot siya pero matagal yung balik ng bounce, ganun. Yun ang maganda sa mga mamahalin na shock. Kaya sulit pa rin yung mga Öhlins, no? Kung may pera kayo, no? Pero pag budget meal, may mabibili naman kayong hindi ganun kamahal na maganda na din, adjustable na din, no? Pero kadalasan dun is as a mono shock, no? Hindi ko lang alam kung meron din sa dual shock, no? Kasi kadalasan kasi nakita ko dun sa Sniper, sa Reader. Hindi ko alam sa may dual shock na katulad ng motor natin, no? Pero iniisip ko is para ano na lang, yung bibili na lang talaga ako ng shock, no? Kasi yung shock natin dito is nakaset para sa hindi off-road eh, pero kaya medyo matigas siya konti.
Nakaset kasi siya para sa ganitong mga ganitong daan. Kaya yung shock nito ni RSX hindi ganun ka lambot, no? Medyo may katigasan pero manageable pa rin naman, okay lang naman. Hindi ko na alam kung saan to. Pero parang subdivision to dito eh. Dito na side. Yung ingay nito. Unahan na natin. Sobrang ingay ng motor niya. Food park. Dito premium unleaded 67.85. Grabe. Kulang-kulang na lang mag 70 yung gasolina. Buti na lang talaga matipid yung motor natin, no? Paano na lang kung mga big bike, no? Nako, kamot ulo talaga, butas bulsa. Buangking. So dun sa mga sa Facebook na nagko-comment dun sa top speed ko, no? Hindi ko talaga ginagawa yung mga pare ko, no? Chill lang kayo. Hindi naman talaga ako nagta-top speed. Pinagbigyan ko lang yung mga pare ko natin. Tulad nito, nung nakaraang video natin, di ba? Yun, gusto nila makita yung Winner X. Gusto nila makita yung Honda RSX. Gusto nilang top speed. So, ako mga pare ko, hindi talaga ako nagta-top speed. No, okay na sa akin tong ganitong takbo, 40. Kung nakita nyo naman 40 to 60. Okay na sa akin yung ganun. So pinagbigyan ko lang sila. Pero safe naman. Hindi ko naman inaano na mag-ingat pa rin kayo. Kaya sabi ko sa inyo, huwag yung gayahin yan, no? So ito, Tagaytay, Manila. Tagaytay. Hindi ko na to alam tong lugar na to, ah. Tapos may simbahan dito na kulay blue. Tapos may signage ng Tagaytay, no? Ano ko po. Yan pare ko yung astig passion. So sa pag-alaga lang talaga yan. Pag marunong ka mag-alaga ng motor, ganda yan. Ito Rusi. Si RSX talaga sa pag sa ano, yung naka full stop ka tapos naka kwarta ka, gapang talaga siya, no? Galing ka sa traffic light. Tapos full stop ka, di ba? Tapos ano, tawag dito, yung tapos biglang mag-green, tapos siyempre go na. Gapang. So kailangan nyo pare ko mag ano, bumaba ng Sigonda o kaya Trisira. Kasi pag nasa kwarta ka, wala talagang masyadong hatak si ano, si RSX. Nako, miss gear. Sige, tawid. Pure Gold Dos Marinas na tayo. So ayan, kailangan nyo mag 3 kaya 2. Pero suggest ko, para sa akin magdo-2 ako eh, para mas malakas yung hatak. Sipa siya. Let's go. Sa kaliwa medyo traffic. Dito sa kanan medyo maluwag. Time check 5:19.
Wow. Unahan na natin yung mga malaking sasakyan. So dahil nakamotor tayo, pwede tayong sumingit-singit sa gilid. Basta safe lang, ha. Silaw dito. Yun, may nahuli. Hindi ko makita. Silaw.